Ginabi. Ginabi na noon sina Rodel at ang mga kainuman niya sa parte ng Tondo. May naging kaibigan kasi silang katrabaho roon kaya doon sila nag-inuman sa bahay mismo ng lalaki na nasa higit 50 anyos na rin. Bigla na lamang silang inaya ng lalaki kung gusto raw nilang bumataka. Ang sabi naman ni na Rodel ay huwag na kasi magastos sa pera ang ganoong bisyo. May pera naman si Rodel noon pero ang mismong lalaking nag-aaya ay walang pera. Ngunit nagulat na lamang si Rodel nang sabihin ng lalaki sa kanya na kung gusto niyang magparaos ay mayroon siya. Sabay itinuro mismo ng ama ang anak niyang babae. Dito natuklasan ni Rodel ang napakahayop na sistema ng lalaking kaibigan niya at dito nagsimulang mabunyag ang isang kasong ginagawa ng ama sa sarili nitong anak para lang magkapera. So ganito ang mga unang nangyari bago umabot si Rodel sa eksenang iyon. Taong 2015, galing ng probinsya ng Maria Aurora si Rodel Biñas kasama ang ilan sa mga katrabaho niya sa probinsya. Partikular na pumunta sila noon sa Tondo, Maynila dahil may ginagawa silang proyekto na bahay. Sa madaling sabi, construction worker itong si Rodel at dito na rin man niya nakilala si Luciano na naging kasama niya sa trabaho. Dahil sa masikip na bahagi ng Tondo, Maynila, nakatira ang mag-amang sina Luciano Briones at ang 18 taong gulang nitong anak na si Katrina Briones. Kilala ang kanilang lugar sa makikitid na eskinita, magkakadikit na bahay at mga taong halos magkakakilala sa loob ng komunidad. Sa umaga ay maririnig ang sigawan ng mga tindero, ingay ng mga tricycle at tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. Ngunit pagsapit ng gabi ay nag-iiba ang anyo ng lugar. Unti-unting nababalot ng katahimikan ang bawat eskinita habang ang iba naman ay nagtitipon sa mga kanto upang mag-inuman at magsugal. Hindi naman talaga taga Maynila ang mag-ama. Tubong Bisaya sina Luciano at Katrina. 10 taong gulang pa lamang noon, si Katrina nang magpasya ang kanyang ama na lisanin ang kanilang probinsya. Matagal nang nakatira sa Tondo ang ilan nilang kamag-anak, kaya naniwala si Luciano na mas marami siyang oportunidad na makukuha sa Maynila. Nung una ay maayos pa ang kanilang pamumuhay. Tumira muna sila sa bahay ng isang kamag-anak habang naghahanap ng mauupahan. Pagkaraan ng ilang buwan ay nakahanap din sila ng maliit na bahay sa loob ng isang masikip na eskinita. Yero ang bubong, pinagtagpi-tagping kahoy ang dingding at manipis na semento ang sahig. Kapag umuulan ng malakas ay tumutulo ang kisame, ngunit tiniis nila iyon dahil wala silang ibang mapuntahan. Habang lumalaki si Katrina, unti-unti rin siyang nakilala ng mga kapitbahay bilang isang mabait at masipag na dalaga. Bukod dito ay maganda siya. Sabi nga ng iba niyang kamag-anak, kamukhang kamukha niya ang kanyang ina. Pero wala na kasi ang kanyang ina dahil nilayasan din sila nito noong bata pa siya. Dahil din daw sa pera, iyon ang kwento ng kanyang ama. Ngunit kabaligtaran naman ang tingin ng ilang tao sa kanyang ama. Si Luciano Briones ay kilala sa lugar bilang isang lalaking mahilig sa madaling pera. Hindi siya nagtatagal sa trabaho. Kapag nakapasok bilang kargador o construction worker, ilang linggo lamang ay umaalis na rin. Mas gusto niyang tumambay sa kanto kaysa maghanap ng pagkakakitaan. Madalas din siyang makita sa mga inuman kung saan palagi niyang ipinagmamalaki na balang araw ay yayaman din siya nang hindi kailangang magpakapagod. Hindi alam ng marami kung paano siya nakakaraos sa araw-araw. May mga panahong ilang araw siyang walang trabaho ngunit bigla na lamang siyang may perang panggastos. Kapag tinatanong siya ng mga kapitbahay, ngumingiti lamang siya at sinasabing may mga kakilala siyang marunong tumulong sa kanya. Hindi na yun pinansin ng karamihan. Akala nila ay may raket lamang si Luciano sa labas ng Tondo. Samantala, habang tumatanda si Katrina, ay lalo siyang naging responsable. Siya ang nag-aasikaso sa bahay, nagluluto, naglalaba, at kung minsan ay tumutulong sa maliit na tindahan ng kanilang kamag-anak upang may maipambili sila ng pagkain. Kahit mahirap ang kanilang buhay, hindi siya kailanman nagreklamo. Ngunit may napansin siyang unti-unting pagbabago sa ugali ng kanyang ama. Mas madalas na itong may mga bisita sa bahay. Hindi mga kamag-anak,
Hindi rin mga kapitbahay, pawang mga lalaking hindi niya kilala ang dumarating. Kadalasan ay nasa edad 40 pataas ang mga ito. Kapag may dumarating, pinapalabas muna siya ni Luciano upang bumili ng sigarilyo, soft drinks, o kung ano-anong utos na tila sinasadya lamang upang mawala siya sa bahay. Sa una ay hindi niya iyon binigyan ng kahulugan. Inisip niyang baka may negosyo lamang ang kanyang ama. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napapansin niyang mas dumadalas ang pagdating ng mga estranghero. Isa sa mga madalas niyang makita ay si Edgar Villacorta. Tahimik itong lalaki na palaging maayos ang pananamit. Sumunod namang dumating si Nicanor Bautista, saka sina Samuel Arboleda, Federico Alonso at Oscar Mijares. Hindi sila sabay-sabay kung bumisita. Magkakaiba sila ng araw at oras, ngunit iisa ang napansin ni Katrina. Lahat sila ay dumidiretso sa kanyang ama. Minsan ay inaabot pa nila rito ang isang makapal na sobre o kaya ay nakatiklop na pera bago tahimik na umaalis. Kaya isang gabi ay nagtanong si Katrina, "Tay, sino po ba talaga ang mga lalaking palaging pumupunta rito?" Sandaling natahimik si Luciano. Pagkatapos ay ngumiti ito. "Mga kakilala ko lang iyon. May pinagkakakitaan tayo dahil sa kanila." Hindi na nagsalita si Katrina at napangiti na rin ng pilit. Dahil kahit wala siyang alam sa ginagawa ng kanyang ama, ang importante naman ay hindi sila nabibitin sa budget sa bahay. Hindi na nga natapos noon si Katrina ng high school, kaya alam din niya kung gaano kahirap ang buhay nila. Pero magaling pa rin maglihim ang kanyang ama. Sa bawat pag-uwi niya ay may perang ibinibigay si Luciano bilang bahagi umano ng kanyang kinita. Pero ang hindi alam ni Katrina ay galing iyon sa pagtutulak ng droga at maging ang kanyang ama ay adik na rin. Hindi rin nagtagal ay napansin ni Katrina na tila wala namang tunay na trabaho ang kanyang ama. Hindi naman kasi ito naghahanap ng pagkakakitaan. Sa halip, halos buong araw na lamang itong nakatambay sa bahay o kaya ay nasa kanto kasama ang ilang kakilala. Gayunpaman, hindi sila nawawalan ng pambili ng pagkain. Napapalitan pa ang mga sirang gamit sa bahay at nakabibili pa si Luciano ng mga bagay na hindi naman nila kailangan. Nagsimulang magtaka ang ilang kamag-anak. Paano nagkaroon ng pera si Luciano gayong matagal na itong walang matinong trabaho? Kapag tinatanong siya, iisa lamang ang sagot niya. "May mga taong marunong tumanaw ng utang na loob sa akin, anak." Pero puro easy money sa droga at sugal lang pinanggagalingan noon na hindi alam ni Katrina. Hanggang sa alukin si Luciano na ipakilala ang kanyang anak sa isang mayamang lalaki kapalit ng malaking halaga. Hindi raw gusto iyon noong una ni Luciano. Ang kaso lang, nang marinig niya ang easy money, pinag-isipan niya ito ng ilang gabi habang nakikita ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi ni Luciano na may ipapakilala siyang tao kay Katrina. Nasa edad 18 na noon si Katrina. Sa pagkakataong ito na naig ang kasakiman sa isip ni Luciano. Sa unang pagkakataon na tumanggap siya ng pera, napansin niyang mas malaki pa ang kinita niya sa loob lamang ng isang araw kaysa sa ilang linggong pagtatrabaho sa construction. Doon nagsimulang magbago ang kanyang pag-iisip. Ayon sa kwento ni Katrina, dinala siya noon ng kanyang ama sa isang lalaking may kaya na nasa edad 50 anyos na rin. Ang sabi ng kanyang ama ay maghapon lang daw siya roon sa bahay na iyon dahil maglilinis lamang siya ng kwarto. Susunduin na lang daw siya ng kanyang ama kinahapunan. May iniabot na noon ang lalaki na pera kay Luciano na nakita pa ni Katrina. At nang makaalis na ang ama ni Katrina, ayon sa kanya ay hindi paglilinis ng bahay ang ginawa niya. Bigla na lamang siyang hinawakan ng mahigpit ng lalaki at pilit siyang hinalay. Ang sambit daw palagi ng lalaki habang pilit siyang hinuhubaran sa loob ng bahay ay, "Huwag ka nang lumaban, bayad ka na. Gusto mo bang magalit sa'yo ang tatay mo?" Bilang isang babae ay nanlumo at nanghina na lamang noon si Katrina habang binababoy na siya ng unang lalaking pinagbentahan sa kanya ng sarili niyang tatay. 2 beses daw siyang ginalaw at ginamit ng lalaki sa buong maghapon na iyon. At wala siyang nagawa kundi ibigay na lamang ang sarili na parang tinanggap na lang ang kanyang kapalaran. Umiiyak si Katrina nang sunduin siya ng kanyang tatay.
Pero kalmado lamang ang kanyang ama at sinabi, "Ayos lang iyon anak. Ibibigay ko naman sa iyo ang kinita mo. Konti lang ang ibabawas ko." Hindi na nagsalita si Katrina na parang inintindi na lamang ang kanyang ama. At sa halip na makonsensya si Luciano, naisip niyang maaari pa niya itong ulitin. Kaya mula noong araw na iyon ayon kay Katrina, unti-unti nilang ginawang hanap buhay ng kanyang ama ang pagpapagamit sa kanyang katawan. Ang mahalaga na lamang kay Luciano noon ay may perang naiuuwi. Sa bawat pagkakataong may tumatawag sa kanya, agad niyang inaayos ang lahat. May mga araw na sinasabi niyang may bagong pagkakakitaan si Katrina. May mga pagkakataon namang nagsisinungaling siyang may pansamantalang trabaho ito sa ibang barangay. At inamin din ni Katrina na noong mga panahong iyon ay diring-diri siya sa kanyang ginagawa. Ngunit minsan daw ay parang napapauo na lamang siya at inaayos na lang sa isip niya ang lahat dahil nabubuhay naman sila ng maayos ng kanyang ama. Kahit labag sa kanyang kalooban ang maging parang kagamitan na lamang siya ng mga lalaki dahil sa pera. Habang tumatagal ay lalo na ring naging manhid si Katrina sa mga nangyayari sa kanya kasama ang iba't ibang lalaki. Pero mas manhid si Luciano, hindi na niya tinitingnan bilang anak si Katrina. Sa kanyang isip, isa na lamang itong paraan upang patuloy siyang magkaroon ng easy money. Dahil dito, napabayaan na rin niya ang kanyang responsibilidad bilang ama. Habang lumalaki ang kinikita niya, lalo rin siyang naging magastos. Halos gabi-gabi siyang nasa inuman. Kapag nananalo sa sugal ang mga kasama niya, nakikisabay siya sa pagyayabang na para bang isa siyang matagumpay na negosyante. Ngunit walang nakaalam kung saan talaga nanggagaling ang perang ipinambabayad niya. Samantala, si Katrina ay unti-unti nang nawawalan ng amor sa kanyang katawan. Napansin iyon ni Rhea Santiago, ang kanyang matalik na kaibigan. Dati ay palangiti at masigla si Katrina. Ngayon ay madalas na itong tahimik. Palagi rin itong mukhang pagod at tila may mabigat na problemang kinikimkim. Ilang beses siyang tinanong ni Rhea kung may nangyayari ba sa kanilang bahay. Ngunit sa bawat pagkakataon ay iisa lamang ang sagot ni Katrina, "Ayos lang ako." Hindi niya magawang sabihin ang katotohanan. Bukod sa natatakot siya sa sarili niyang ama, umaasa pa rin siyang balang araw ay titigil din ito sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip lalo pang dumami ang mga lalaking dumarating sa kanilang bahay. May mga pagkakataong si Edgar Villacorta ang nakikipagkita kay Luciano. Sa ibang araw naman ay sina Nicanor Bautista, Samuel Arboleda, Federico Alonso o Oscar Mijares. Palaging may kapalit na sobre o nakatiklop na pera ang bawat pag-uusap. Pero hindi na lamang iyon tungkol sa kanilang raket sa droga, kundi pati na rin ang kabayaran upang makatabi nila sa kama si Katrina. Pero lumipas ang ilang buwan, isang umaga, habang naghahanda ng almusal, bigla na lamang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Katrina. Napaupo siya sa gilid ng kama at halos mawalan ng malay. Inakala niyang pagod lamang siya. Ngunit nang magpasuri siya sa klinika kasama ang kaibigan niyang si Rhea, positibo ang resulta. Buntis si Katrina. Parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya agad nakapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig lamang sa papel na hawak niya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin iyon sa kanyang ama. Ngunit higit pa roon, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Nang malaman ni Luciano ang balita, hindi ang kalagayan ng anak ang una niyang inisip. Sa halip, ang una niyang naisip ay kung paano maaapektuhan ng pagbubuntis ni Katrina ang kita niya sa pinagagawa niya sa anak. Ang masaklap dito ay hindi na rin alam ni Katrina kung sino ang ama ng bata. At kung alam man niya, may lalaki bang maniniwala at mananagot. Siguradong malabong mangyari. Ngunit sinuportahan naman siya ng kanyang ama sa pagbubuntis nito dahil ayaw din niyang ipalaglag ni Katrina ang bata. Hanggang sa nanganak na nga si Katrina, naging maayos pa naman ang lahat. Ngunit matapos ang ilang buwan at ganap ng makarecover mula sa panganganak, dito na tuluyang nasira ang loob ni Katrina.
at gusto na niyang ipakulong ang kanyang ama dahil sinisingil na siya nito sa mga nagastos. Sinasabi pa ni Luciano na bilisan daw niyang magpaganda ng katawan para maraming magkagusto sa kanya. Pero halos hindi na pumapayag noon si Katrina. At dito ay nagtrabaho pa ng extra si Luciano sa isang construction ng bahay dahil kulang na ang diskarte niya noong mga panahong iyon. Doon niya nakilala si Rodel Viña sa trabaho. 2 linggo lamang silang nagkasama noon ni Rodel at inaya niya ito na magtagay sa bahay nila kasama ang 2 pa nilang katrabaho. Sabado noon, kaya may suweldo. At kaya pala inaya ni Luciano ang mga ito ay dahil nais niyang irekomenda si Katrina sa mga gustong magparaos sa kanila. At gaya nga ng nasa unahan ng kwento, nagbayad nga si Rodel ng gabing iyon at may nangyari sa kanila ni Katrina sa mismong bahay ni Luciano na dingding lang ang pagitan. Isipin ninyo iyon. Alam mong may gumagamit sa anak mo sa loob ng kwarto habang umiinom ka sa labas. Hindi ba napakawalang puso mong ama kung ganoon? Sa bagay, bayad na siya. Pero hindi noong gabing iyon nagtapos ang pagkikita ni na Rodel at Katrina dahil itong si Rodel ay sineryoso si Katrina kahit may anak na ito. Naawa si Rodel sa sitwasyon ni Katrina. Kaya ilang buwan ang lumipas kasama ang kaibigan ni Katrina na si Rhea at si Rodel ay nagsuplong sa mga pulis si Katrina tungkol sa droga ang unang reklamo nila. Pero nang magbigay pa siya ng salaysay ay lumabas ang mga kasong exploitation o paglalagay sa anak sa sitwasyon ng pagsasamantala o qualified human trafficking. Kaya matapos ang ilang linggong pagmamanman at pagkalap ng mga pahayag, naniwala ang mga investigador na sapat na ang kanilang mga nakuhang impormasyon upang simulan ang operasyon laban sa mga pangunahing suspek. Kasabay ng pagkakaaresto kay Luciano Briones, nagsagawa rin ng magkakahiwalay na operasyon ang mga pulis laban kina Edgar Villacorta, Nicanor Bautista, Samuel Arboleda, Federico Alonso at Oscar Mijares. Sa isinagawang pagsalakay sa kanilang mga pinagtataguan, nakumpiska umano ang ilang pakete ng hinihinalang ipinagbabawal na gamot at iba pang gamit na may kaugnayan sa ilegal na bentahan ng droga. Nang tuluyang umusad ang paglilitis sa Regional Trial Court sa Maynila, hindi na lamang kasong may kaugnayan sa ilegal na droga ang kinaharap ni Luciano Briones at ng ilan niyang kasamahan. Habang sina Edgar Villacorta, Nicanor Bautista, Samuel Arboleda, Federico Alonso at Oscar Mijares ay nanatiling nakakulong dahil sa magkakahiwalay na kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Si Luciano ay humarap pa sa mas mabigat na akusasyon ng qualified human trafficking dahil sa umano'y paulit-ulit na pagtutulak niya sa anak na magbenta ng laman kapalit ng pera. Isa sa pinakamainit na usapin sa paglilitis ay ang tanong ng depensa. Kung talagang labag sa kalooban ni Katrina ang lahat ng nangyari, bakit ngayon lamang siya nagsumbong matapos ang ilang taon? Iginiit pa ng abogado ni Luciano na nasa hustong gulang na si Katrina nang magsimula ang mga pangyayari. Ayon pa rito, tumatanggap din umano siya ng bahagi ng perang ibinibigay ng kanyang ama at hindi naman siya tumakas o nagsumbong agad sa mga awtoridad. Dahil dito, sinabi ng depensa na kusang loob umano niyang tinanggap ang sitwasyon o ang kanyang ginagawa na pakikipagsiping sa iba't ibang lalaki. Ngunit isa-isang pinabulaanan iyon ng prosekusyon. Sa kanyang salaysay, ipinaliwanag ni Katrina na noong una ay naniwala siyang lehitimong trabaho ang ipapagawa sa kanya ng kanyang ama. Nang mabatid niya ang tunay na nangyayari, natakot na siyang lumaban dahil ang mismong taong dapat niyang masandalan ang siyang naglalagay sa kanya sa ganoong kalagayan. Wala rin siyang ibang matitirhan, wala siyang sapat na pinag-aralan, at umaasa lamang siya sa kanyang ama upang mabuhay. Ipinaliwanag din ng prosekusyon na ang perang ibinibigay ni Luciano kay Katrina ay hindi kabayaran sa kusang loob na desisyon ng anak, kundi paraan upang manatili itong kontrolado at umasa sa kanya. Ang pagtanggap ng pera sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay hindi nangangahulugang malaya at voluntaryo ang naging pasya ng biktima. Matapos ang ilang pagdinig, inilahad ng hukuman ang naging pasya. Ayon sa korte,
Hindi nito nakita na tunay na malaya si Katrina sa mga panahong naganap ang mga pangyayari. Bilang ama, si Luciano ang may impluwensya at kontrol sa kanyang anak. Siya rin ang naghanap ng mga lalaki, tumanggap ng kabayaran, at paulit-ulit na inayos ang mga pagkikita kapalit ng pera. Dahil dito, napatunayan ng hukuman na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang magulang upang pagsamantalahan ang sariling anak para sa pansariling pakinabang. Ipinaliwanag pa ng hukom na ang pagiging 18 taong gulang ni Katrina noong mga panahong iyon ay hindi sapat upang alisin ang pananagutan ni Luciano. Sa ilalim ng Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, gaya ng inamyendahan ng Republic Act No. 10364, ang sinumang nagre-recruit, naglilipat, naghahatid o nagtatanggap ng tao para sa layunin ng pagsasamantala kapalit ng kabayaran ay maaaring managot sa batas. Sa kasong ito, sa huli, idineklara ng Regional Trial Court na guilty si Luciano Briones sa kasong Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Republic Act No. 9208. Ayon sa hukom, napatunayan ng prosekusyon na ginamit ni Luciano ang kanyang kapangyarihan bilang ama upang paulit-ulit na ibugaw ang sarili niyang anak kapalit ng pera. Napatunayan ding si Luciano mismo ang nagpasimuno at nakinabang sa ginawang pagsasamantala sa anak na siya mismo ang pumipilit. Dahil dito, hinatulan siya ng life imprisonment o habambuhay na pagkakakulong, bukod pa sa multang 2 milyong piso. Hindi na rin binigyang bigat ng hukuman ang depensa na pumayag umano si Katrina dahil sa ilalim ng batas, ang pahintulot ng biktima ay hindi nagpapawalang sala sa taong nagsamantala at kumita mula sa trafficking. Sinabi ng hukom na ang isang magulang ay may tungkuling protektahan ang kanyang anak, hindi ang pagkakitaan o ibenta. Sa huling balita, mga kaibigan, ay iniuwi ni Rodel sa kanila si Katrina sa Maria Aurora at doon sila nagsama sa lugar na wala masyadong nakakakilala kay Katrina.